Ka-Express, handa ng Gilas Pilipinas para sa kanilang opening game sa SEA Games kontra Malaysia ngayong linggo, December 14 at 12:30 p.m. Unang pagkakataon para magpadala ng malinaw na mensahe ang bagong lineup ni Coach Norman Black. Ang Gilas roster na puno ng Japan B-League tested veterans at PBA stalwarts ay nagmumukhang sobra ang depth at versatility kumpara sa Malaysia. Sa papel, ang kombinasyon ng speed, shooting at athleticism ng Pilipinas ay naglalagay sa kanila bilang malinaw na favorite sa unang laro. Tactically, ang Pilipinas ay nakaset na mag-deploy ng mabilis na perimeter game at 5-out principles, maraming ball handlers at shooters na kayang mag-create at mag-stretch ng floor. Expect ng mga analyst na gagamitin ni Coach Black ang Parks, Bolick, Ravenna, Wright, Malonzo Core para magtakda ng tempo at mag-exploit ng mismatches. Habang ang supporting frontcourt ni Nachua, Trotter at Liwag ang magbibigay ng toughness sa paint at second chance points. Sa short tournament format ng SEA Games, depth at rotation management ang malaking factor. At sa puntong yun, mas familiar sa mataas na antas ang maraming Gilas players. Ang Malaysia, base sa kanilang national pool at historical tendencies, ay umaasa sa structural sets, spot-up shooting at hustling defense. Pero madalas silang nagkakaproblema kapag pinabilis ang laro at pinilit sa open court transition. Sa head-to-head matchups, ang athletic wings ng Pilipinas at ang superior playmaking capability nila ay maaring magdulot ng early scoreboard separation at psychological pressure sa Malaysia. Isang factor na makakabawas sa moral ng kalaban, lalo na kung mauna ang Gilas sa scoring. Venue-wise, ang men's basketball tournament is scheduled at Nimibutor Stadium in Bangkok kung saan mabilis na ma-manifest ang crowd energy at momentum swings. Elemento na pabor sa team na makakakuha ng early lead at confidence. Pagdating ng game day, ang key variables na dapat bantayan ay rebound control, ball security sa half-court setups, at efficiency sa three-point line. Kung makokontrol ng Gilas ang tatlong ito, malaki ang posibilidad ng comfortable win sa opening game. Sa huli, malinaw ang narrative. Ang unang laro kontra Malaysia ay pagkakataon para ipakita ng Gilas kung paano nila planong i-dictate ang tournament pace. Kung magpapatuloy ang execution ng coach at players at kung magiging smooth ang rotations, maaring mag-iwan ang Pilipinas ng malaking mensahe sa buong Southeast Asia. Seryoso ang Gilas sa pagbabalik sa elite level at manonood tayo sa linggo, December 14 at 12:30 p.m. Tip-off na magpapasimula ng bagong kabanata ng Gilas. Lahat ng mga mata nakafocus kung paano gagalaw ang bagong sistema ni Coach Norman Black at kung gaano kabilis mag-gel ang combination ng veterans at high-level pros na pumalitan samantala habang wala si Kyle Soto na nagsisilbing anchor at central figure ng Gilas storyline. Ang Pilipinas ay may shooters, playmakers, slasher at dalawang malalaking bigs na kayang magbigay ng rim protection at scoring sa poste. Ito ang dahilan kung bakit maraming observers ang naniniwalang mataas ang tsansa ng Gilas na mag-dominate sa unang laban. Sa international basketball, lalo na sa Southeast Asia, ang unang game ang pinakamahalaga. Dito nakikita kung paano magsiset ang tone ng tournament at based sa mga nakaraang SEA Games, ang Malaysia ay team na hirap kapag binibigyan ng pressure defense at full court tempo at mismatch hunting sa wings. Sa tactical side, inaasahang magiging primary weapon ng Gilas ang kanilang pace and space offense. May 4 silang perimeter players na kayang bumuo ng 5-out formation, Parks, Bolick, Ferdy Ravenna at Matthew Wright. Lahat sila may kakayahang magdala ng bola, pumasa, bumuta sa depensa at umatake off the catch. At kapag pumasok si Jamie Malonzo, mas tumitindi ang athleticism at transition offense ng Pilipinas. Kung makakuha ng steals o long rebounds ang Gilas, mabilis silang makakabuo ng 6-0 o 8-0 run, bagay na historically ay hirap i-handle ng Malaysia. Sa frontcourt naman, sina Abo Trotter, Justin Chua, Cedric Manzano at Allen Liwag ang inaasang magbibigay ng interior stability. Hindi man sila towering bigs pero sapat ang kanilang strength at mobility para pabagalin ang Malaysia sa paint. Ang Malaysia ay kadalasang umaasa sa simpleng actions, ball screens, drive and kick at weak side spacing. At kapag na-break ng Pilipinas ang kanilang rhythm at na-force silang mag-isolation, magsisimula ng lumamang ang Gilas sa efficiency. Hindi rin dapat maliitin ang psychological factor. SEA Games crowd, kahit hindi home court, ay traditionally pro-Pilipinas. Kapag maagang mag-init ang Gilas, isang Parks 3-pointer, isang Malonzo dunk o isang Bolick and one,
magbabago agad ang atmosphere sa arena. At kapag bumagsak ang moral ng Malaysia, mapipilit sila sa rush shots, turnovers at defensive breakdowns. Kaya pagdating ngayong linggo, December 14 at 12:30 p.m., hindi lang opening game ang haharapin ng Gilas. Isa itong misyon, ipakita na kahit may injuries, kahit wala ang ilang key players, at kahit kailangang mag-adjust sa bagong sistema, handa pa rin ang Pilipinas na dumanahin ang rehiyon. Ang unang hakbang ay simple, talunin ang Malaysia convincingly. Ang lakas, sistema at psychological advantage ng Pilipinas kontra Malaysia, mas malinaw ngayon kung bakit tinuturing ng marami na statement game ang December 14 opening match ng Gilas. Pero sa mas malalim na pagsusuri, hindi lang ito simpleng mismatch sa talento, ito ay test kung gaano kahanda ang Pilipinas na mag-deliver under pressure, lalo na't mataas ang expectation sa lineup na binuo ni Coach Norman Black. Dahil kahit mas malaki ang Gilas on paper, ang tunay na hamon ay execution, chemistry at consistency, lalo na't limitado ang preparasyon ng koponan. At ayon sa ulat, malinaw na ang Malaysia ay may biggest weapon, ang kanilang discipline at ball movement. Ang Malaysia ay hindi kilala sa star-heavy lineups, pero comfortable sila sa structured half-court sets, off-ball actions at paggamit ng shooters para mag-stretch ng depensa. So ibig sabihin kahit malakas ang Pilipinas individually, kailangan nilang maging handa laban sa team na sanay sa fundamental basketball. At ito ang magtutulak sa Gilas para i-activate ang kanilang defensive identity, ball pressure mula sa guards, switching discipline mula sa wings at interior contest mula sa mga bigs. At dito papasok ang kahalagahan ng leadership at decision-making ng Gilas veterans. Sina Ray Parks at Matthew Wright ang magiging backbone sa both ends. Si Parks ang inasang magdadala ng composure kapag nagiging scrappy ang laro, habang si Wright ang tutulong sa spacing at floor direction kapag ma-maintain nila ang tempo, hindi makakapasok ang Malaysia sa comfort zone nito. Pero kung papayagan nilang mag-slow down ang laro, posibleng pumabor ang sitwasyon sa Malaysia na mas sanay sa deliberate pacing. Kung magtatagumpay ang Gilas na i-push ang Malaysia into constant close-out situations, mabubuksan ang corner shooting ni Navante Sumal at Ralph Panopio, dalawang pangalan na kayang magbigay ng instant scoring bursts. Sa frontline naman, ang kombinasyon ni Trotter, Chua at Manzano ang bubuo ng unang defensive wall ng Gilas. Hindi ito towering lineup, pero mabigat, mobile at mahusay sa positioning. At ang re-emergence ni Allen Liwag bilang modern stretch forward ay malaking bagay. Kapag kaya niyang magbigay ng pick and pop threat, mapipilitan ang Malaysia na lumayo sa ilalim, bagay na magbubukas ng driving lanes para sa Gilas guards. Sa 5-out offense ni Coach Norman Black, ang spacing ay hindi luxury, ito ang mismong foundation ng attack. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.